Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basayo ng Bawat Torado. Ako ang batas, yo. Fuck, man. Matagal-tagal na natin ginagawa tong Basayo ng Bawat Torado, no? Yeah, kung hindi nagkakamali, sinimulan ko to nung nandito na ako sa Canada. 2023, naging seryoso ako simula 2025. Tama ba? 2025, no? 2024, tas nasuspend ako ng ilang buwan dahil sa need for weed. Tas tinuloy ko ng 2025 na Feb hanggang ngayon dire-diretso, consistent. So, wala lang. Looking back, parang wow. Astig. Kakatuwa lang na kahit nagiging busy ako, nagkakaroon pa rin ng oras para gawin to. So, astig yun. At salamat sa lahat na nanonood kasi kumbaga pwede naman ako manood lang nang hindi ko na ginagawa to eh. Diba? Para sa sarili ko lang din, pero astig lang na ginagawan ko ng mga reaction videos at meron mga nag-i-interest, may mga nanonood. So, kung napapakinggan mo itong sinasabi ko ngayon, salamat sa iyo, pare. Ngayon, panonoorin natin Wang Bu tsaka Choi Fox. Putang ina, hindi ko kilala tong dalawang to. Wala ko idea kung saan sila galing. Wala ko idea sa style. Pero, naalala ko kay Wang Bu, may barkada kami dati. Nung panahon na estudyante pa kami. Si Wang, vocalista siya ng Ink. Isa sa mga tropang banda. Kasabayan namin nung sa eksena namin dati sa eskwela, no? Kumbaga kami yun, nagtutulungan, nagsusuportahan. Tas si Wang Bu, ano na siya, wala na siya, 2010 yata, 2009, mga ganung panahon. Naalala ko, rason, puyat na puyat siya, no? Tapos nag-train siya ng boxing. After ng training, uminom siya ng napakalamig na tubig. Tapos nag-collapse siya. Tapos yun na, putang ina, no? Kaya alagaan yung sarili nyo, yo. Alala ko pa sa Lamay nun. Nandun din si Nothing Else. Kasi kaibigan naman niya nung high school yung mga yon. Si Luwang. So, doon nagkasabay kami sa Lamay nung panahon na yun. Nung panahon na hindi pa siya suplado, si Nothing Else. Tapos naalala ko, si Nothing Else, nung na-meet niya yung brother-in-law ko. So, wala siyang idea, no? So, tinanong siya ng brother-in-law ko na, "Uy, kilala mo ba si Batas? Kumbaga magkakilala ba kayo ni Batas?" Ganyan. Sabi ni Nothing Else, "Hindi, sino yun?" Ang kulit eh. Pero nung panahon na nagbebenta siya ng mga koleksyon niya na CDs, alam ko burot na siya sa akin noon. Nakita ko meron akong biniling ilan. Minessage ko siya, "Uy, biling ko itong mga to, ganyan yan." Binenta naman niya sa akin, pare. Shinip niya. Ang kulit eh. Stop Nothing Else. Simulan na ba natin? Game. Isa yung
Slim Shady na EP. EP ba? EP yata yun eh. Yung may My Name Is, di ba? Actually, doon pala ako nakinig talaga kay Eminem. Binili ko yun. Isa sa mga binili kong CDs yun kay Elia. Kay Nothing Else. At alam nyo kung mga ano pa yun, siguro mga 2016, 17, mga ganung panahon na yun. Late bloomer na kinig kay Eminem eh, no? Kasi nung time na nauso si Eminem, Mahina sa unang tingin, pag kumawala balagbag pambihira. Kung tingin mo kaya mong maaning, ibang ka na ata nagkakamali. hanep. Pinanganak para maging general. Yun! Nung panahon kasi na nauso si Eminem, pare, sobrang ano ko nun. Kumbaga sa hip-hop na context, sobrang Wu-Tang o New York sound ako nun. Ganon, yun yung mga pinapahinggan ko. May pinapahinggan ako na sa labas ng New York noon, syempre. Kunwari The Roots, trip na trip ko yun nung panahon na yun, pero Philadelphia sila, di ba? Pero yung sound ng New York, yun yung trip na trip ko, lalo nung time na yun. Tapos lumabas si Eminem, syempre iba yung music niya, iba yung flow niya, ganon. So hindi ko siya masyado trip. Tapos, ganito. Nung lumabas yun, pinapatugtog sa NU yun. NU 107. Para sa akin, weird. Kasi syempre, rock station. Tapos, nagpapatugtog sila ng rap, Eminem yun. Sa lahat ng nanonood nito, ng channel ko na nakikinig sa NU dati, alam niyo yung pinapatugtog yung My Name Is sa NU. Kung nakikinig kayo ng NU. No? So, dagdag sa rason sa akin yun na parang tangin na. Kumbaga, ibig sabihin, trip siya ng mga tao na umabot siya sa rock station, di ba? Eh, syempre, pare, nung bata ako, cool ako eh. Kapag sobrang sikat na isang bagay, ayoko niya. Kaya nga ako metal tsaka hip-hop eh, di ba? Yung kumbaga, kanya siguro yung flavor na preferred ko talaga, mas pang underground. Kasi hindi ko trip yung mga, kapag ganun, kapag gasgas ka, lalo nung bata ako Ngayon, hindi na ganun. Kumbaga, hindi na factor sa akin yun. Although, hindi na. May mga nagustuhan ako na sobrang sumikat, sobrang trending recently. Pero, yeah. So, gano'n. Kaya hindi ako nakinig sa kanya. Parang tangin na. Di ba? Gano'n. Tas, wala lang. Hanggang sa, nag-give in na rin ako eventually. Yun yung mga panahon. Isipin nyo yun. Kumbaga, sa konteksto ng pagiging rapper ko noon, pagiging MC ko noon, tapos na ako mag-back-to-back champion noon. Hindi pa rin ako nakikinig kay Eminem. Alam ko yung mga sikat niya, pero hindi ko sinubukan pakinggan yung mga kanta na wala sa radyo ni Eminem. Hanggang sa yun, nung binili ko kay Elia. Kaya salamat kay Elia, kay Nothing Else. Labo no? Doon na umikot yung review ko. Ang kulit lang din, no? Kwento muna ako sa inyo, no? Habang umaandar yan. Nung last week, merong Taste of Manila dito sa Toronto, no? Yung, alam nyo, kasi maraming mga Filipino festivals dito na syempre, na homesick yung mga tao. Excitement. Bukod sa sineselebrate tayo mga Pilipino ng ibang lahi dito dahil sineselebrate talaga nila iba't ibang kultura dito, di ba? Tayong mga Pilipino na nasa ibang bansa, na-homesick din, kaya dumami yung ganung mga festivals. Tas ang kulit lang, Taste of Manila, no? Dati ko pa narinig yung mga kwento tungkol dyan na ang sama ng management. Alam mo yun, kumbaga parang sablay. Hindi siya magandang experience para sa mga musikero na nagpa-perform doon, no? Tanga na nakita ko sa feed ko, pare, may Pearl Jam tribute band na tumutugtog sa Taste of Manila. Sipin mo yun, kumbaga parang tanga na napakalabo lang ng pangyayari. Una-una, Taste of Manila yan, pero bakit may Pearl Jam tribute band dyan? So naisip ko, okay, siguro may isang Pilipino dyan na, alam mo yan, kumbaga,
nagawang ano bang term? Nadaan sa pag-uusap na parang okay, tutugtog kami diyan. Di ba? Okay lang, gets ko 'yun. Pero tinitingnan ko yung members, parang walang Pinoy, pare. So parang tangin ng labo. Bakit may una-una walang Pinoy? Sana mali ako. Pangalawa, Pearl Jam Tribute Band sa Filipino Festival. Di ba? Napakalabo lang. So, alam mo yun. Dati medyo ayoko maging saradong utak o sabihin mo ng hater o gatekeeper o elitista o toxic or whatever. Pero narinig ko na sa mga ibang musikero yan. Ayoko dyan sa ano na yan, sa eksena na yan, sa event na yan dahil laging may mga kwento, horror stories, no? Pero habang tumatagal ako dito sa Canada, nakikita ko rin na parang oo nga, no? Parang tangina. Ewan ko kung sino mga organizers niyan. Kasi nakakakuha sila ng pera sa gobyerno para dyan para organize yan Tapos, kukuha ka ng stall, booth, babayad ka. Tapos yung mga artist, hindi na babayaran, alam mo yun. Tapos ganyan. Ang daming iba't ibang storya. So, alam mo yun. Isa yun, sineshare ko lang sa inyo. Kahit naman sabihin ko yun, kahit ikwento ko yun, hindi mababawasan ang pupunta dun Pupunta pa rin ang mga Pinoy dun dahil tradisyon na yan Matagal na nilang ginagawa yan dito. Pero ako nakikita ko na parang, okay. So, hindi mababago yung sistemang yun dahil natotolerate ng mga tao di ba? Kumbaga parang okay lang. At kapag may naikinabang na musikero, tahimik yung mga yan, di ba? Siyempre. Pero yun yung nakita ko. Ako naman, pare, hindi ko naman hinahangad na mag-perform dun di ba? Kumbaga, kung gusto kong pwede ako lumapit talaga pero yun nga, parang hindi naman para sa akin pero parang sayang naman yung kultura natin mga Pilipino dito kung ang pangit lang ng kung ano-ano na lang yung mga naiisip ng mga producer. Diba? Isa pa yung Philcan parang pangalan mo Philcan pero tingin ko hindi siya para sa Philcans. Diba? Parang may ilan lang silang artist sa roster na talagang tinutulungan nila. That's it. So parang gets ko rin yun. Dahil gano'n naman kahit anong faction di ba? Meron kayong grupo, sariling collective, whatever. Hindi nyo obligasyon tumulong sa labas ng grupo nyo. Gets ko yun. Parang kami sa uprising. Parang hindi naman obligasyon ni Arik tulungan yung iba pa di ba? Kumbaga kami, yung label namin. Gets ko. Pero syempre kung pangalan mo medyo parang Philcan, 'di ba? Parang medyo para sa mga tao ka. Pero nung simula akala ko ganoon. Tapos along the way nakita ko na parang hindi, sila lang pala 'yon, no? Okay. Parang sila pala yung mga Filipino Canadians. Parang ganoon. Hindi pala kami kasali doon. So wala lang, ang kulit lang na kumbaga syempre mas nakikita ko na eksena dito. Marami pa ang dami ko nakikita pero alam mo yan, unti-unti ako magkikwento sa inyo rin. Sa ngayon, enjoy na natin itong battle. Kaba, kahit pa paano lahat yun, pinagdasal ko na at sana maging malinis ang performance dito. Nakakabigla din sa akin sa napili kahit sobrang dami deserving din talaga. Siguro tatakbo to sa kung paano kami magpapalitan ng comedy. Kung paano kami magpapakita ng flow at saka ng rap skills at hindi nyo na lang malalaman kung paano ko siya papatayin. Hindi ko rin sigurado kung saan tatakbo yung laban namin pero magaling siya sa jokes. Yun yung inanda ko sa kanya. Meron din siyang mga comedy madalas sa unang bibitawan. Tapos rap skill, ayun lang din ang mas madalas kong nakikita sa kanya. Meron din siya kahit papanong multi at magaling siya mag-freestyle At nga pala, hindi ko pa napapanood pero may message ako ng fatheads ni Riel, no? Shoutout sa iyo, Riel. Kamusta ka na? Yung mga plano natin, tangina ka. Hindi, pero isa sa mga latest uploads ng Flip Top na battle, suot ni Arik yung parehas kami. Ito, yung suot ko to. So, pinromote pala ni Arik doon. Salamat din kay Arik. Hindi pa pala siya napapasalamatan tungkol doon. No? Pero, yeah. So, ngayon, ang daming inquiries ulit na sombrerong to. Message ko lang fatheads dahil nag-uusap kami na posibleng mag-reprint kami. 'Di ba? Ng ilang piraso
Dahil parang ang dami nag-inquire. So kung ano pa man, message nyo lang sila. Kulitin nyo fatheads kung gusto nyo ng maging cool at magiging cool kayo kapag suot nyo yung sombrero ko. Okay na, game na. Magaling siya mag-rebut, 15 magaling minutes siya na, mag-comedy. puking ina, hindi pa Sinigurado nagsisimula ko yung battle. paghahanda ko Puro sa kanya. daldal. Pero kung paano ko siya gawin, kung paano ko siya tinrabaho, siguro kagaya lang din ng mga pag-battle ko sa underground league. Yan, sa pulo. Ganun pa rin. Ito pala yung kalabang ko. Sa isip ko, galing nito. So nahirapan din akong paghandaan talaga siya kung ano yung mga angle na ano ko sa kanya, kung paano ko siya pag-aaralan. Natagos ko naman yung paghahanda ko sa kanya. Congrats at good luck agad, Choy Pax. Pinangutang ko na yung kabaong mo. Wang Bu, Oh, putol, galingan mo. Gagaling ako rin. ano rin, props sa mga new breed ng battle MCs na tumungtong ng flip top. Ramdam ko ang humility at respect nila sa paligid nila, no, na nakakatuwa. Hindi ako naging ganyan dati. Hindi kami naging ganyan dati sa eksena. Kumbaga kami mga first batch ng flip top, medyo hindi kami ganyan. So astig na ginagawa nyo yan. Kumbaga ako, respect yan para sa akin na kumbaga parang sport siya na parang sa MMA, sa UFC, di ba? Ngayon mas ganyan na eh. Mas respect na rin eh, di ba? Parang just let your skill do the talking eh. Wala nang oo, mas exciting, gets ko. Trash talk, may angasan. Exciting yun. Yes. Pero alam mo yan, kung pinapanood mo naman talaga to para sa mga tamang rason, alam mo na pwedeng wala rin nun. Ano siya, parang dagdag icing na lang din talaga yun. Gets ko pa rin kapag may mga maaangas dahil ganyan yung pakiramdam ko. Pero yun lang. Gusto kong batiin yung mga nasa kabilang side na ganyan ang asta nila, no, na mas humble sila na sa peke man na totoo, ewan ko, hindi ko malalaman, kayo lang makakaalam yan, sila na lang makakaalam yan, pero di ba? Respect yo. Astig na pwede pala yun eh. Yeah. Nagagawa nila. Pwede yun. O, di ba? Daldal eh, no? Daldal mo eh, puking ina eh. Unang ano ko to eh, parang unang hipak ko sa araw na to. Left top, right of way, day 1, nandito ngayon, Match Point Sports Bar, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Hanip yung shirt mo, Represent Arik, para sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top magingay para sa unang laban ng 2 araw ng battle rap natin ngayong right of way. Shoutout sa mga frontliners natin. Shoutout sa kanya nandito bago pa sa lahat ng flip top staff. Hanip. Shoutout dito kay M-Site na lumaki. Shoutout sa kanya, kasama natin yan ng Great Assault 17. Shoutout sa lahat ng mga MCs na buo-buo na liga, lahat ng battle leagues din na tuloy-tuloy pa rin tinutulak yung kulturang minamahal nating lahat, no? Yes. At sa kaya ko, Pulo at Navotas represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Wang Bu. Butas na, gubastong umasta, lutang ko, ibang lamin mabuti kung ano ang kahulugan ng pinasok ko bago ko gawin ang maagpatumba. Yo. Shoutout pala yan. Yo, Wangbo ng 1485 Gs, Nabora City. At shoutout nga pala kay Alisa May Perez. Shoutout sa Downers Clothing, Batang Pepe, 46 Gang, Bros Gang, Killions, D-Bros, Pulo, at kay Looms. Shoutout sa Batang Pepe. Sa kaliwa naman, Motos at Dasmariñas Cavite represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Choi Fax. Hirap sa araw-araw bago pa ako humiga. Puro kilos tinuuna, hindi panay salita. Iba mangarap, yung batang mula sa Maralita. Kayo pa kape-kape, ako ay kabi-kabi. Podcast, Sabi ka pila. Motos Battle League, shoutout kay Renzo, Big Boy, Miko Joe, tsaka sa ibang kasama rito. Yes, yes, yes. Shoutout sa mga Motos Boys, kasama namin mag-basket noong nakarang araw. At nanalo ng coin to si... shoutout sa nga pala syempre mga represent collab, Ulap, Crown, Unhinged, Black Manila, Linya Linya, RX Panda, Hype Beat, lahat-lahat, High Minds, syempre, Flip Top Beer, tikman nyo yan. At matitikman nyo na dito sa Match Point Sports Bar kahit walang Flip Top event. Kumbaga, kapag, tama, kapag galing kayong labas ng Metro Manila at hindi kayo nakachamba ng Flip Top main event, pwede pa rin kayo pumunta dito sa Match Point para makatikim ng Flip Top Beer. At
Yung nga, nanalo ng coin toss si Choi Fox. Pinili mauna si Wang Bu. Pakinggan natin, unang banat, right of way, day 1, Wang Bu. Yeah! Yo! Nag-PM si boss! Tanggap daw ako kaya kinilig ako masyado. Pero bago ko replyan, tinignan ko yung FB, baka magpapa-Gcash lang o ini-scam na ako. At pagtingin ko, totoo nga, ang sarap lang kung iisipin. Taga Nabotas laban sa mukhang galunggong, boss. Panoorin mo kung magdaing flip-top game! Ngayon, sapak-sapak agad, wala nang mahabang seminar. Taga Nabotas kaya asahang may lambat na panakal. Oo, di lumaking mayaman. Nahubog sa lansangan literal. Habang ikaw di makakailan na nahubog sa iligal. Ngayon, lalamon ka ng kakupalan, Choy, magmumumog ka ng pintas. Kahit pan ka ng marimar, di magpapakaseryo si Arik para tuluyang kailigtas. Ang tanging matutulong niya sa'yo, pag-almusalin ka ng bigwas. Kahit kailan di mapapalitan si Pulgoso ni Pulgas. At balita ko, matilik sa babae ito. Madalas ibigay ang lahat kahit di pa siya sure. Pag uuwi ng bahay, di lang bemba ang pati tulo na secure. Ninanamnam mo ba yung EA? Sa sakit halos maulul. Pakboy ka pa niyan, mahiya ka tungtong sahur. At siguro... Parang narinig ko yun sa isang battle eh. Natawan-tawa ako doon sa tungtong sahur. Yun ba yun? Hindi ko maalala ko yun eh. Pero pag tinapatan ko to na mag-defying glass, aapoy talaga. Sarap tusukin ng puser sa mata. Yung korte ng mukha niya, Bisaya. Bisayang walang pahinga. Ayoko sana Bisayang walang pahinga. Tanginang yan. Wala sa kwento. Pero totoo pala na kahit sa video ka palang pinapanood, Choy, naaamoy ka na. Ako, di ko pa nun experience dati. Pero ngayon, sure na. Alam mo yung tayong may langaw? O, yung langaw, yung ka. Pangina mo, gusto mo ikaw Ang kulit. Yung langaw, yung... yung tae. Ulul, diskarte mo, bisto. Tama yung pagpapanggap, Choy. Wala ka nang maloloko pa dito. Balak pa manira ng relasyon. Ang pangit ng motibo. Gusto maging tae para maagaw si Tubulita kay Tubulito. So, sinyo, sabi mo basta pulo, baho? Di mo ba naamoy ang bagsik ng mula Dasma Etibak? Pangalan niya, Choi Pax. Amoy kulog na di tinatablan ng down ni Antibac. Tangina, eto ba yung ginapang mo site? Di ko to like. Pinanood ko yung laban, sabi, ako yung maliksi na Armalite. Ikaw yung maliksi na Armalite? Ganyan ba pag taga Cavite, nuknukan ng gago? Ano yung sansangan nalang pumuputok, Choy? Makatama ka ng tao. Tanginan to siya raw yung maliksi na Armalite, eh, no? Putang ina, bago! Pes ako yung stopball na RPG, tas nakatutok sa mukha mo! Boom! Sa loob ng bungo mo mangyayari yung gerang dapat sa Mindanao. Boom! Lahat ng masasayaran ng pulbura sa utak mo, tunaw. Boom! Sa bugpati bunganga ngayon, paano ka sisigaw? Nang dahil sa maliksi na Armalite ang napahama kay ikaw. Di lang basta pagpapatawa, Choy. Kung ano kaya kong gawin sa laban. Parehas tayong unang sampa dito. Kung saan may iniingatan na pangalan. Pagtapos na ito, may Wangbu pa rin nahihintayin nilang sumalang. Habang sa Choi Pax, wala na. Total tingin namin sa'yo, wala lang. Kung nasan tayo ngayon, Choy, nandito sa parehas nating inasam. Nandito sa parehas nating gusto na may magkaibang dahilan. Yung rason bakit ako nandito, patunay na kaya kong sumabay. At yung rason bakit ka nandito, para sa kamay ko mamatay. Unang banat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points para kay Wang Buyo. Yung kay Pulgoso ata yun, ano? Yung paglaro niya nun. Tapos Bisayang walang pahinga. Tangan ng labo di ba? May tsura pala yung Bisayang walang pahinga. Pero pinuntasan ko yun.
Tas yung langaw, yung ka, ang kulit lang. Ang kulit lang din, ginawa niya pang special yung tae, no? Tas yung down, kung paano niya ni-rhyme yung down ni Antibac. Tas yung RPG nakatutok sa mukha mo. Tsaka yung magkaibang dahilan, yun. Ang lakas ng line na yun. Parehas tayo nandito pero sa magkaibang dahilan. Parang ganyan. Solid yun. So, 6 points kay Wang Bu, yo. Tingnan natin si Choi Fox. Pak Choi ba siya? Tangina, inaasar akong Bisaya na wala raw pahinga. Tangina nito ang lakas. Ikaw nga oh, gangster na naka-aqua plus. Game! Unang laban, binigyan ako ng Wang Bu. Di naman di kalidad sulat 1, neto 2. boss, nakakabanas maarok. Naging Wang Bu yung pangalan, paano yung linyahan, halatang madalas maggamot. Pues 4 finger yung gagamitin ko sa written nang mapalabas ang yamot. Malamang gigising ka sa pagiging Wang Bu mo ngayong natapat ka sa malakas ang katok. Tangina mo agad, tagapulo! Alam kong nilakad ka ni Shernan. Yung malalang bonjing na iyakin. Proud na proud kang pinagulong ka pa flip top ng mukhang jolly na limahin. Dasma Etibak laban sa batang na botas na kapag bumanat yung binabanat ay dating-dati pa hindi nakilala ng mga nakikinig sa kasalukuyan. Totoo nga galing kalsada to kasi mga tirada mo pati mga binabato maririnig sa karakrusan. Di mo ako matatakot, matigas pa ulo ko sa mga taong natutulog sa sahig ng walang unan. Dati ka pa hip-hop, bago ka makapasok ng flip-top, nakapasok ka muna ng kulungan. Ano, di ka nakulong, ulul, classmate kayo ni Saki. Di mo alam na galing oblo to, boss, no? Ako pa yung sinabihan mong mukhang ex-convict. Eh, ito yung bobo umiligal, mga galawan palpak. Hindi na nga malaking isda, nasama pa sa lambat, pero swerte ka pa rin. Dahil hindi ka tinumba at pinapunta dun sa heaven. Itong Wang Bu tumino at nanliit, pinostihan ng 5'11". Kasi nahuli ka sa court. Mainit na yung kalagayan mo noon, hindi ka pa sumibat, napakabobo talaga. Imbis na mag-bounce-bounce ka na muna, nag-dribble-dribble ka pa. Tangina, umi-spin move pa siya. Yung galawan, kinukulayan niya, brad, dinuhusayan sagad. Di pa nakontento, nag-crossover pa, pagka behind the back, ayun, pinusasan agad. Huli kahit di sinundutan. Oo, ubod ng bano, pinasok yung laro kahit wala kang alam, boss. Yung kalsada di mo kayang laruin, dude. Ang masakit pa doon, nakulong ka ng 2 taon, nahulihan ka lang ng kasang dos, tapos maruming tube. Dating market ng puti, nasarap battle naglagi para di maging delikado. Dinadaan sa patawa para di halatang may kaso na tumatak sa tao. Payo ko sa'yo, dapat hindi ka na nagbago. Ba't pa umiwas sa bato kung ang gusto mo rin naman pala ay maging sementado? Tarantado. Gulat ka, no? Alam ko galaw mo. Tignan nyo yung tindig na gulantang, siniwalat ko yung katangahan niyang malubha. Kung laking kalsada ka, laking kalsada rin ako, magkaiba lang ng talas ng tuka. At huwag kang magtataka o magtatanong kung bakit ko alam istorya mo't na isalin sa tula. Dahil ang tunay na ninja, marunong umamoy ng kapwa ninja sa oras na walang takip ang muka. Tanginang kulit ng laban nila, no? Definitely kay ano yun. Kay Choi Fox yun. Ribat na ribat ka na, alam ko. Sabi ng iba, magaling ka raw sa ganyang paraan. Pero kilala ko sarili ko mautak, di magpapadagan. Sige, subukan magbalik ng mga linya, pare, aaray ka lang. Ako di ko kailangan magbalik. Kanina pa kita binalik sa pangit mong karanasan. Back you! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-6. Nakuha ni Choi Fox.
Aqua Flask Rebat. Makulit yun. Effective yun para sa akin. Mas matigas yung ulo sa humihiga, natutulog sa sahig na walang unan. Pinuntusan ko yun. Sa kulungan. Tsaka yung nasama sa lambat. Hindi naman siya big fish, pero nasama sa lambat. Nasama pa rin sa lambat. Ganon. Tapos 5'11". Dribble. Bounce dribble. Tapos pinusasan agad. Pagka behind the back, pinusasan agad. Tsaka yung kasandos at maruming tube. Sementado. Bato, sementado. Tsaka walang takip sa mukha. Ninja. So yeah. Nakuha ni Choi Fox yun. Tingnan natin ang round 2 ni Wang Bu. Ano ba natin? Pakinggan natin. Binalik niya raw ako sa pangit kong karanasan. Sabi ng paki na to, mamaya babalik ka rin ni Arik sa Manila Zoo, tangina mo. Tapos sinira mo na botas, freestyle, nakulong. Yan lang ba kaya mong itira sa akin? Tol, habang pinagtatanggol ko yung nabotas, lalo ako minamahal sa amin. Di ba madalas nadadama yun sa inyo? Barangay niyong ang pangit literal. Simple lang ang sagot dyan. Di ka kasi kilala sa sarili mong lugar. Ako nakuha ko kiliti nila gamit kulit tsaka angas. Mga may kalahating milyon na rin sa YouTube kanta namin Batang na Botas. Kalait-lait pa ba yun? Kami pa ba dapat mahiya? Nagawa niyo lang kumatawan sa lugar niyo. Kami buong taon naging muka. Tangina, round 2 game! Balita ko, makulit ka rin daw. E di tara, tignan natin yung kulit mo, sige. Pupunta ako sa bahay nyo, magpapatugtog ako ng malakas sa tabi ng lolo mong bingi. Oo, lalakasan ko ng sagad. Sa pinakamalakas, totodo ko. Tapos paghuhulihin na ako ng barangay, ituturo ko lolo mo. Nag-stick sa akin yung sinabi niya na may 500,000 views yung kanta nila, no? Lately, naiisip ko yun eh. Parang, at least kahit paano, no? Kumbaga meron akong kanta na nag-million views. Mga putang ina nyo. Hindi lang 1 million yun. Yeah, kumbaga, ano ba? Masasabi kong, may nagawa akong kanta na naka-relate yung mga tao, no? Maraming tao. Kumbaga parang yun ang pinaka, kung meron kayong tatanungin na isang nakakakilala sa akin ng casual lang, ano pinakakantang alam nila, yun ang sasabihin sigurado. Gets ko na yun. Diba? Yung ba paborito kong kanta? Hindi. Malayo sa paborito kong kanta ko yun. Pero it is what it is. Gawa ko pa rin yun. Pero yun, meron ako mga putang ina nyo na kumbaga kahit paano naging immortal, no? Tapos sa grupo naman, Ilustrado, meron na rin yung Hayop sa tingin ko, 1 million na yun, or kung hindi pa 1 million yun, close to 1 million views na yun. So, astig din na maliban sa batas, di ba? Yung Ilustrado, meron din kaming ganun, no? Nakagawa kami ng magic na nag-resonate sa mga tao. Yeah, tapos parang halos lahat ng battles ko lumagpas ng 1 million. So, parang, wow. Yun na sa gusto nyo. Ngayon na malayo na ako. Di ba? Mas reflection na lang sa akin eh. Dati nung active ako, hindi ko naiisip yung mga yun. Basta gawa lang ako ng gawa. Di ba? Hindi ko masyado pinipay attention yung ganun. Siguro dahil makaka-apekto sa vision ko yun. O sa galaw ko, sa priorities ko, whatever. Di ba? Pero ngayon kumbaga, nagre-reminisce na lang ako. Naisip ko yun. So, wala lang. Astig din. Kumbaga parang, ano siya, nagkaroon ako ng legit na run, 'di ba? Kahit papaano, yo. 'Di ba? Hindi ako
malayo sa perpekto pero hindi ako magrereklamo sa mga nagawa, 'di ba? May nagawa akong magic kahit papaano. Yeah. Yun lang. Tangina, wala ka na kasing ibang choice, Choy. Ngayong kakupalan ko matitikman at kahit saan anggulo kita makita, Tungtong Sahur, your number 1. Tungtong Sahur na taga Cavite, putaan lang istignan. Ano ba gamit mo sa balat mo? BS1? Ngayon, meron na naman dito nabubulagta, binalangya, pinatay lang gamit yung durako, binabaon ko na todo yung malam, yalang yung likha para pakitaan lang bago at dito tatapos. Tsaka hindi ka na rin tatagos, malalaos. Kahit buto din na pakikinabang, ganito ako lumapan ng kalaban talaga ako, boss. Kung sakali na mabuhay ka ulit, wag mag-alala, wala akong balak na patagalin. Ako din lang humiling. Na mabuhay ka, ang dahilan ko ay para meron ulit akong papatayin. Ano man ang desisyon mo, mali ka. Kung meron ka ambisyon, di halika. Iha, makikita ka tinatangay ng flow ko habang nakakawa sa'yo si Enigma. Pag ako suntukan agad, Choy, wala nang maraming amba. At kung ilan yung magiging tama mo sa akin, yan ang hindi ko natansya. Batang nabotas kaharap, kaya nangangamoy daw malansa. Yung malansang mangangamoy dito, dugong dadanak sa kanya. Mayabangan ka na, kupal. Doon di naman to babagsak at sasaksak ka palang, Choy Pax. Lalamon ka na ng rat-rat. Sasadsad na yung karera mo, ako tuluyang babakbak. Tatatak ako sa kanila bilang winalangya ka. Ikaw tatatak bilang sobrang wak. Ano na? Tagapagtanggol ng Cavite. Feeling Avengers? Edi welcome sa Doomsday. Ako balang araw magiging heavyweight. Ikaw araw-araw nasa loose weight. Small room pa lang, patay na to. Di na to aabot ng big stage. At pag magkakasalubong tayo, mamamatay ka ulit. Sumpato na habang buhay, naka-loop state at last. Di man ganun kabigat yung bibitawan, Choy. Nakapasan pa si Atlas. Sa last round, may pass punch kung saan matatagpuan mo yung sarili mong nakatopi na sa lunchbox. Time! Fuck, nakalimutan ko magsulat. Tangina, pawis Oo nga, bigla na-realize ko, tangina, tapos na yung round. Fuck. na pawis ah. Kala mo ang galing. Di ako matatakot sa'yo, tol. Naka-aqua plus ka pa rin. Bitawan mo na yan, gago. Balik mo sa tropa mo dun, oh. Game! Pangalan niya sa PSA, Joshua De Leon. Ang layo sa Wangbu. Sobrang tanga niya nga talaga, yan ay kapako ng mabuti. Biruin nyo, pang-artista na nga yung pangalan niya, ginawa niya pang pampulube. Tangin ang pangalan niyan, tunog nagpupuyat sa palengke. Pero Joshua, Jay, ang lambot pakinggan, o parang gay. Masyado. Gusto akong talunin, nagpapanggap bilang Wangbu, kaya desperado tong Jay. Manalo. Marami rin ganyan sa amin, pre. Buang-buangan para di matagiliran. Alam ko yung ganyang imahe, yan ang estratehiya ng mahina at madaya. Ikaw yung buang na palakad-lakad sa kalsada, halata nga. Habang ako yung buang na binabaril yung ere para di kalawangin aking maikli at mahaba. Mauluhan ka ng malaya dahil ang ligaw na bala madalas tumatama sa mga pagala-gala. Di tayo magkapantay. Bonjing ka masyado, ako payat na matigas, mabilis bumitaw parang Carrie Main. Katawanan mo hango sa politikong yumayakap sa pera habang ginigera-gera siya ng body pain. Hanggang papawis ka lang, kaya paglalaruan ka lamang ng katulad kong pang money game. Totoo ngang ikay buang kasi pinagjajakulan mo yung kantuta ng mga anime. Ganyan ka lang sumulat, gagawin patawa yung dulo, ni wala kang pinupunto, kinukulitan lang ni Chubby. Di marunong pumunchline, tanga-tanga mag-set up, parang humuli kay Heb Abi. Marunong ka lang mag-rap, yun lang. Pero pag sapa ka ng letra, uuwi kang violet dahil bugan to tanga. Pag ako bumatil madugo na tila tuli ng Bisaya kasi pukpukan talaga. Ikaw, nakapasok ng flip-top kahit pambata mga linya, pwede mo pang candyhan. Mukha lang tong mananaga pero wala talagang deadly dyan. Kung dumaan ka sa tamang daanan para tumungtong dito, pues sumanda kang maberginan. Babalian kita ng buto ngayon sa right of way, parang binangga kita sa pedestrian. Kaya sige, halika. Although bitin no? Parang dapat pedestrian lane. Parang gano'n. Shortcut na lang sa pedestrian.
Tara magpalitan ng talent para sa hindi ka pa magaling. Kaya kung matibay ka sa lagin, aking mga tira na parang hinihila ka sa bangin. Kaya mga di gamo sa garen, kung di ba ka dito ka samain. Malaman naman nahimik to sa mga himig na malagim. Pilit mo pinipilit pakabahin, pero di na to kumakabog. Ano ka ba damahin mo? Nalandala-dala kong tunog sa mukha mo lasapin. Ika ng iba na matalim ka na daw mag-flow talaga ba bro? Tapos ako pa yung napili mong harapin. Kaya tatanggapin niya, ngatain mo lahat ng mga balo ko, ikaw kakanain. Dadayuhin kita kung saan ka magaling. Panoorin nyo kung paano ko padapain. Gago din lang kita rito papaiyakin. Tangina mo dito pa kita papatayin. Kala mo ba kaya mo yan? Igin yung katulad ko pag ganito na usa. Pahan kahit gaano katulin habulin, di mo ko mauuna. Han, ikaw ang mauta. Kanto, totas, birahin baga, walang pakunda. Ngan, repe na botas, eto na oras para makita nila kung paano ba kita nabutasan. Kaya panistong wak, biniyak sa pang-rap contest niya na hilig. Malas mo sa listahan ni kamatayan, ikay maagang napasingit. Pinatay kita sa flow na madalas mong ipang show, baka hindi mo pa naisip na kung saan ka mas maingay, doon kita pinatahimik. Tapos! So, sa kanya rin yun. Kay Choi Fox, no? Jay Manalo, yan, pinuntusan ko yun. Shoutout kay Jay Manalo, no? hindi naman hindi kami magkakilala. O, ako syempre kilala ko, alam ko kung sino siya. Pero dati nakatira yan sa amin sa tahanan eh. Sa kung saan kami nakatira, di ba? Kumbaga, so nakikita ko siya lagi mag-basketball doon. Nakakalaro siya nila Utol. Ganon. So, syempre, siya na si Jay Manalo nun na lumalabas sa TV. Kaya alam ko kung sino siya. Hev Abi ay pagala-gala. Yan, pinuntusan ko yun. Pagala-gala, ligaw na bala. Hev Abi set up. Yung pukpukan talaga, Bisaya na pagtuli. Labo. Binangga sa pedestrian, tapos sinabotas, nabutasan, nakuha pa niya laruin ng gano'n eh, no? Tsaka yung doon kita pinatahimik, kung saan ka maingay, doon kita pinatahimik, parang gano'n. So sa kanya yun. Round 3, Wangbu. Doon niya raw ako pinatahimik. Tama ba yon? Totoo? Ganyan ba rap battle sa Cavite? Bineso-beso mo ako? Tsaka tuloy na raw siya. Nice bro. Tanga, di pokpok sa Bisaya. Gamit sa inyo, Chenso. Pukingin na kasi ng mga TD sa inyo. Ang lalalaboy. Pag hinila mo yung lambe, putang ina, may mga amag ng kahoy. Putang ina, ano ba sabi niya kanina? Kung agresibo sa plaw, papatayin daw ako ng tahimik ng gago. Ganyan-ganyan nung nakita ko, may hawak lang sa ako sa kanto. Pagpasok ko, inabutan ko ng barya, baka sila gugutom. At bago ako umakyat at bago ko tutuluyang mapatikom. Round 3 game! Yeah! De, tama na yung pagpapanggap, Choy. Alam na namin yung pagkatao mo, peke. Ginabos, ako na bahala dito. Tagilid ka, Choy. Baba mo short mo konti. Hindi ba? De, alam mo ba kung bakit tayo nasa ilalim, Choy? Mahina ka kasi wala nang maraming dahilan. Tingin mo kung lalaban sa akin si Exhibit, YB at Mix, may palagba mga yan? Yung Fortune, sisilaban, hanggang maging abo nahihipan ko sa hangin. At para kay Uno Masat na siya, wala. Mga takot kasi yan sa akin. Yung osa, pupugut. At yung Kido, baka di ko namatansya. At Santasa, patanong nga kay Ismaglas kung si Oxmags, Ox ba sa kanya? Yung MJ, si Trev at Sig, boss, pagsabay-sabayin mo na. At kahit babyface katus, di ka makakaligtas pag binata-bata na kita. Oo, kaya ko pangalanan lahat yan, Choy. Di ako para matakot. At kung marinig nila, tara, kahit saan tayo umabot, kulit tsaka angas ang meron ako. Karakas na kaya manakop. At kung bigayan ng bala, putang ina nyo, hindi ako madamot. Kaya, bang! Tit!
Yun na lang ang huling maririnig ng tenga niya, hangal. Wala ka nang maririnig na sigaw, ultimo iyak na mga tao mong mahal. At pag nakahandusay ka na, Choy, bulagta at kritikal, tutusukin ko pa ng stick yung tama mo, di kita susugod sa ospital. Bahala ka mamatay dyan. Habang mga kamag-anak mo, Choy, wala nang magawa. Pag may dumating na pulis, tinanong kong na paano ka, sasabihin ko na dapa. Putangin to. Nadapa lang, tas namatay. Ano yun? Tinulak lang hangin. Kaya sa magulang ni Choy, kahit hindi ako umamin, ilalabas tong video, makikita nyo kung paano siya namatay sa akin. Kasi, ano ba meron dito? Jokes na basta tumugma lang, tas hahaluan ng kulit. Setup, tas yung setup, pang barangay tanod. Ang lupit. Meron pa yung multi. Flow. Flow na gamit lang marami. Nagawa mo lang ikabit-kabit. Pag tinalo kita dito, Choy, balik motos ka ulit. Choy, nakakulong ka pa rin sa pangako at pag nanasang ikaw na. Kung tatanawin ka pa sa laylayan, sa baba ng pinakamababa ayong ka. Ano man yung baon mo ngayon dito, Choy, sigurado ka puspa. Sa flow ka na lang sana may laban sa akin. Sa laot ka pa nang nabotas na punta. Wala na! Dismayado na lahat dahil sa mahina mong bato. Ting mabangunguting ka sa gabi, Choy, ang maaalala mo ako. Tsaka may pinapasabi sa'yo si Enigma. Sabi niya, putang ina mo, nakuha ko na yung tiwala niya, Choy, wala na siyang bibigay sa'yo. Oo, galing ako sa liga ni Shernan. Doon ako namangka sa dagat ng pulo. Pag may laban, laging all-in, inaalay ng buo. Sunugan ng kilay, walang talab sa salay, basag ang bungo. At ang panalo ay bagay lamang sa may ganto ring dugo. Time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points kay Wang Bu, no? Pinutusan ko yung amag ng kahoy na ribat. Ribat? Oh, ribat yun. Tapos yung ni-roll call niya yung mga roll call yung mga MC, no? Solid yun. Tapos takot kasi sila sa akin. Yun yung ano niya, solid yun. Pinutusan ko yun. Tsaka yung kung bigayan ng bala ba, ganun. Hindi ako madamot. Tapos yung tao mo na mahal, hindi mo na maririnig kahit yung mga tao mo na mahal, parang gano'n nata yun. Pinutusan ko rin yun. Tsaka yung di kita susugod sa ospital, tutusukan kita ng stick, di kita susugod sa ospital. Ang kulit yun. Tinutusok, tayo na boy pa ba to? Yun ang mga animal. Tsaka yung nadapa. Nakalimutan ko paano niya ginamit yun. Pero yun, so 6 points kay Wang Bu sa third round. Tingnan natin last round naman ni Choi Fa. Yo, narinig nyo. Hindi raw siya madamot sa bala. O sige, palalapitin ko ano. Sige, bigyan mo ako ng bala tapos gagamitin ko sa'yo. Tangina mo. Nakaka-plus ka pa rin. Round 3 na. Tangina ka. Oh, minum pa talaga, oh. Tangina. Game? Nung nalaman niyang meron siyang laban sa flip top, tangina, ang drama ng caption ni Damuho. Ako nga, shinare ko lang eh. Tas ikaw meron pang emojing luwan tumutulo. Ako di ko na kailangan magdrama sa unang pagsampa kasi dati pa lang alam kung dito na ako tutungo. Ganyan dapat, mayabang. Ito, tapang-tapangan dahil sumali ng TBS para masabing may bayag siya. Kung matapang ka, nung araw na pinasuan ka sa daliri, dapat pumalag ka. Takot pala to si Hellboy eh. Pangako, pauuwiin ko tong malungkot na may halong yamot. Parang sa bungerong inabot ng baha yung manok. Pero seryoso, boss. Seryoso, boss. Alam mo bang tinira ka na ito sa pulo? Malala, oo, kwento ko ugali niyang basura. Sabi niya sa kalaban niya, etong kalaban ko, piling ilustrado. Pil na pil pa ang puta. Ulul bago ka makapag-flip top, tol. Patay na si Enigma, boss. Seryoso, boss. Huwag mo na patagalin dito yung ganyang rapper na may utak na makitid. Payag ka ba na yung bibigyan mo ng panlaman dyan, sinisikmuraan ka na sa kanyang isip? Payag ka ba na papasukin mo sa kwarto mong malamig yung taong gustong malagay ka sa mainit? Tipong pinagbuksan mo na ng pinto tapos bigla ka pang inipit? Ito mensahe na paningit. Tuldukan mo na agad pag may ugali na pangit o hayaang mabad trip. Gawing basura yung karera pag ramdam mo pagka-plastic.
Tinira ka sa kabilang lente, itulad mo kay Kajente, yaan mo gumawang awit, tandaan mo to Arik, wag mong hatakin pataas yung taong gusto kang mapunta sa langit. O baka sabihin, ATC boss. Pag gangster pa naman, laging may panabay na api. Pero pahamak nais nitong gangster na to kay boss, kaya dapat lang na wag siya maniwala kay G. Ano G? Ganyan lumikha. Hindi yung lilinya ka ng na-misplace ng bulati yung ballpen niya. Jaguar, labanan ng tubigan. Di ba? 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 Tatawa ka talaga dahil yung meaning ay wala lang. Ikaw at ang pulo naging dahilan kung ba't yung rap battle pinapasok ng may kapansanan. Pero sa'yo lahat nakataya, pati bakla, puta nakikibato. Ultimo pokpok ng nabotas, ulul, mga paniki kayo. Panoorin nyo yung idol nyo kung paano to magiging abo. Dadamahin neto yung tama. Libre lang na para bang nakikidamo. Huwag ka mag-iinaso ngayon sagiin ako. Dulo ng aking patalim yung dumidila sa'yo. Tagain at patayin gawing pira-piraso. Ngayong sumalang sa aking init, pipilipit, di mapipinta to. Etong wangbo naging wangba kasi ginigis ako. Yung ina mo. Dahil play ka magigay para sa laban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points nakuha pa rin ni Choi Fox. Akala ko pa naman makakaisa si Wangbu. Pero hindi. Choi Fox pa rin all 3 rounds. Dito sa scoring ko na to. So shoutout sa parehas. Congrats. Parehas yung debut yan. At sana hindi pa yan yung huli nyo. Di ba? Kumbaga parang congrats. Maayos yung performance. Maganda. Pinutusan ko yung dapat pumalag ka. yun yung jump, no? So, tanginang kulit nga naman nun, no? Tapos yung inabot ng baba yung manok. Inabot ng baha yung manok. Tapos yung bigla ka pang inipit. Pinagbukas mo na ng pinto, bigla ka pang inipit. Tapos plastic. Karera. Basura ang karera. Ganon. Tapos yung nakikita mo, libre lang ang parang nakikita mo, parang ganyan. Tapos yung dulo ng patalim, ang dumidila sa'yo, parang ganyan nata yun. Tsaka yung ginigis ako, wangbo, naging wangba. So, all 3 rounds sa scorecard ko nakuha ni Choi Fox. Tingnan natin sasabihin ng judges. Right of way, day 1. Wangbu vs. Choi Fox, magigay pambeses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Choi Fox. Maraming salamat. Shoutout Outcast. Shoutout Chokeslam. Shoutout sa lahat ng taga San Marino. Yo, Wangbo ng 1485D, shoutout kay Ate Laika, kay Kuya Raybin, kay CSY, Hash Ginab, kay Renzel Villanueva, TBS 13, Yum Tattoo, Louie Bagsi, kay Kyle, Nabota Streetwear, Tango Supply, Steel Classic, Ballers Paloco, tsaka E-Style. Yeah. So yun, Steven nga pala. So, Hanip yung transition talaga na yun. Round 2, tinabla ko siya, tapos round 3, binoto ko si Choi Fox. Yung deadline, binoto ko si Choi Fox. Actually, mas trip ko yung delivery ni Wangbu, pero in terms of punches, may mga moments, mas quotable para sa akin yung mga linya ni Choi Fox, tsaka yung mga multis niya, integrate din. So, pati yung ender niya sa round 3, so all 3 rounds binigay ko Choi Fox. Yo, Toms, binoto ko si Choi Fox all 3 rounds. Nung round 1, pareho pa sila papero para sa akin. Trip ko yung tugmaan ni Choi Fox. Sa round 2 naman, nag-flow si Wangbu. Sobrang galing nun at sobrang linis. Props sa niya sa pagsasalita at diction niya. So, nung round 2 rin, nag-flow din si Choi Fox at pinakita niya rin na kumbaga sa dun magaling si Wangbu. So natapatan niya yun. So round 2, Choi Fox pa rin. At sa 3, kita naman Choi Fox pa rin. So pinoto ko all 3 rounds Choi Fox. So mag-shoutouts kay Parallax. Per round siguro halos pares kasi sila ng style. Pares may comedy, pares may flow, pares may bars, pero
mas nangingibabaw talaga si Choi lagi. Laging pares naman pataas yung performance nila every round pero laging mas lamang si Choi. Minsan may isip mo na ang galing ni Wangbu dito sa round 2. Kaso pag nag-round 2 na si Choi, medyo matatabunan na si Wangbu. So binoto ko 1, 2, 3 si Choi Fox. Yo, Master Pete, main judge. Choi Fox, Wangbu, magkaiba ng atake. Isang agresibo, isang malumanay. Parang pag-round ni Wangbu, ayaw niya ibigay yung panalo kay Choi Fox. Pero pag kay Choi Fox naman, so ganun din. So, naka-apekto rin yung mga rebuttals na mahina ni Wangbu kasi lumalaylay. Nakaka-minus point kasi yung rebat na mahina. Pero kay Choi Fox, consistent lang naman. Witty lang. Then, yung rounds kasi ni Wangbu, laging unang pasok siya malakas. So, bandang huli humihina. Kay Choi Fox naman, galing sa mahina, lalakas. Kaya yung momentum ay nakukuha niya pa rin. At yun, nakatulong yung mga panapos na malalakas. Kaya si Choi Fox. Pero sobrang galing din ni Wangbu. Choi Fox. Yeah, congrats kay Choi Fox. Congrats sa inyo parehas, Choi nag-enjoy Fox ako at doon. Wangbu. Siguro na unexpected ko lang na ganun yung mangyayari at doon niya ako nadali sa kung sino na lang mauuna sa amin. Pero nakita ko naman din at nakita nila na Choi Fox yun. Wala nang maraming dahilan. Tumama lahat ng atake niya sa akin. Bawi sa susunod. Yeah! Yung rason bakit ako nandito, patunay na kaya kong sumabay. At yung rason bakit ka nandito, para sa kamay ko mamatay. Hindi ko in-expect naman nanalo ko kasi ang galing din talaga ng kalaban ko. Nabigla din ako kasi yung round niya talagang pwede rin pumatong sa round ko. Hindi ko rin nakalain na mananalo ako sa ganong buti gumana yung dala ko. Kasi nahuli ka sa court, mainit na yung kalagayan mo noon, hindi ka pa sumibat, napakabobo talaga. Imbis na mag-bounce-bounce ka na muna, nag-dribble-dribble ka pa. Tangina, umi-spin move pa siya. Yung galawan, kinukulayan niya, brad, dinuhusayan sagad. Di pa nakontento, nag-crossover pa, pagka behind the back, ayun, pinusasan agad. Ngayon, may mga palabas pa rin akong clothing merch, Downers Clothing, at abangan nyo ako sa pulo. Nasa quarters din ako. Doon ako babawi. Siguro abangan nyo na lang ako sa mga susunod kulit na battles. Yo, Bong na Botas, maraming salamat sa palaging paglikod nyo sa akin. Pangakong babalik ako na mas malakas, mas malupit, at para sa inyo lahat to. Brr. Yo, maraming salamat sa mga sumusuporta mula nung una. Hindi ko na para banggitin yung pangalan, alam ko na yung sino. Yeah. Oh, it's a blind item ha. Congrats sa parehas. Yeah. Sa lahat na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na, yo. Let's go. Nasa 80,000 tayo ngayon, so yeah. Nakakamiss mag Batas FM. Sana makapag Batas FM ako soon. Tingnan natin. Pero kung ano pa man, salamat sa lahat ng mga nakitambay. Mag-comment lang kayo, nababasa ko yan. Actually, oras tayo para sa comments. Gawin natin. Let's fucking do it. Sabi ni Daryl Duran 7389, meron ka naabutan doon, Ginoong Rodriguez si C9. Siguro pinag-uusapan ko sa lineup na walang naabutan. So si C9 nag-abot kami niyan. Pero halos lahat parang bagong ano na rin talaga, generation. Parang ibang ano na kami talaga. Ibang panahon. Sinaunang panahon. Ryan Gonzalez, 6838. Bago magsimula, sorry, iihi ako. Batas 2026. Eto yon. Naihinga ako ngayon eh. Pagkatas ito, aakit kagad ako para umihi. Pero si Ryan siguro to ng Crownless Kings. Kung di ako nagkakamali, siya to. Taga dito rin sa Toronto. No, na 46 Hope Street yung banda niya sa Pilipinas. Sound tripin nyo kung trip nyo. Yan, sa inyo na yan. Pero yeah, isa yan sa mga tumugtog sa Taste of Manila kung di ako nagkakamali. So
Kung siya to, nanonood ka pala pare, comment mo naman kung anong ganyan. Taste of Manila, bakit may ganun? Ba't may tribute band? May Pearl Jam tribute band. Ano nangyayari dyan pare? Yeah. Sabi naman ni bro for 2464, Sir Mark, sana makapag livestream ka kahit once kung may pagkakataon. Hehe, bangis sana kung may makapag Q&A sa live. Astig talaga yun, pero tinatamad akong i-figure out yung configuration niya no, sa setup ko para gawin yun. Kaya next time na siguro sana gawin yun. Pero yeah, naintindihan mo kung hindi. Alam ko naintindihan mo. Tapos si Coronat 7. Solid na alam ni Batas yung BB reference si Siege. Actually, hindi ko maalala. Ano ba yung BB na yun? Hindi ko na maalala pare. Pasensya. Ito naman si Elijah _13. Sir Mark, pa-shoutout next video. Wahaha, ito na. Shoutout mo, tangina ka. Minsan may nagre-request sa akin sa mga nakakasalubong ko. Murahin mo naman ako pare. Ba't kita mumurahin? Diba? Parang tangina mo naman pare. Ano ba yun? Pero dahil gusto na shoutout ni Elijah, mumurahin ko na rin siya. Tangina ka. Sabi ni Trax NYC Clips FX, naalala ko lang sir no second episode ata ng Need for Weed mo. Sabi mo di mo gusto na lumakas mag-smoke, tas ngayon ang lakas mo na mag-carts. Ha 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 ha. Sana mabasa mo sir. God bless. Hindi pa rin ang malakas yo. Chill lang ako, chill. Kumbaga kung makita mo kung paano yung iba dito, malayo sa pag-consume ko. Ano pa rin ako, kumbaga disiplinado. Ano lang, chill lang ako, chill. Sabi ni Anoxer00, solid na flowers mo dyan, boss. Yes, sir. Yes, sir. You know it, man. Ano pa meron? Taong Grasa 122, yung match point magiging parang Cubao Expo dati. Kung gusto mo makainuman yung ibang artists, hindi ka masizero kapag tumambay ka sa Cubao Expo. Yeah. Ito naman si Ngel Morbid 888. Parang Batas. Nasa bumatel, sana siguro yun. Sana bumatel ko ulit like EJ Power. Mag-file ka ng leave for flip top battle. Haha. At pag nangyari yun, malamang mapupuno mo yung venue. More power sa channel. Yeah. Tinuruan mo pa ako nung dapat kong gawin. Mag-file ako ng leave. Hindi, pero salamat at hinahanap-hanap mo ako mapanood pare, pero layo pa yan sa priority ko sa totoo lang. Marami akong ibang inuuna. Yeah. Pero salamat. Okay, last na comment na mabasahin ko. Sabi ni Ocampo Glyden Maverick M7667. Boss, sabi mo ikaw numero 1. Nandyan din si GL. Battle kayo, boss, para sa number 1 spot, lolo. Unang-una, nandito si GL. Kahit nandito si GL, ako number 1. At number 2, wala dito si GL. Diba? So, yun lang yun. Hindi ko na rin para okay lang. Kung tingin din na iba na si GL na number 1, wala na rin akong pake. Diba? Para okay, sige, number 1 si GL. Pero yun na yun, sabi ko na last. Okay, salamat sa lahat. Kita-kits tayo ulit at peace.